mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas! Senator Pia Cayetano napahagulgol sa Senado. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. Walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Na-offend siya kay Senator Risa Ontiveros. Ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. Hindi maliit na bagay ang nangyari dito. At lalong hindi dapat inaasa sa mga Facebook Live, press conferences at media interviews. Senator Bato de la Rosa, tutugisin na ba? Ngayong denied ang hiling na pigilan ng pag-aresto sa kanya. Pagsibat ni Bato sa Senado, sa pool sa CCTV. Isa pang CCTV ng pagbaril ni suspended Senate Sergeant at Arms Maua Blasca kahit wala namang tao, spliced video raw. News 5 Exclusive. Lalaking papasok ng trabaho, hinabol at hinataw ng baseball bat, patay. Isa pang sapul sa video, maggaan ng motor at kotse. Ang mga nakamotor, wala nang ang helmet, overloaded pa at tumakas pa. Eto pa ang tumakas. Snatcher na nanghabol ng hikaw, nabundol kaya nahuli. Barila sa Senado at korupsyon sa flood control projects, red flag sa mga investor. Presyo ng mga bilihin at palitan ng piso kontra dolyar, apektado. Sa Frontline Sports, Phenom Alyssa Valdez posibleng magbalik sa volleyball national team. Game ba siya? Ito na nga, 5 Pinay Beauty Queens di papakabog sa kauna-unahang All-Star Edition ng Miss Grand International. Denied ang hiling ng kampo ni Senator Bato de la Rosa para pigilan ang pag-aresto sa kanya sa bisa ng warrant of arrest ng ICC. Mismong Korte Suprema na ang nagdesisyon niya. Bago yan, inilabas ng DILG ang CCTV ng pagsibat sa Senado ni Senador Bato. At kita sa video na kasama pa niya si Senator Robin Padilla. Live mula sa Supreme Court sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Camille, paano pinagbotohan ng mga mahistrado ang hiling na TRO ni Senator Bato at ano pang nilalaman ng desisyon? Julius Cheryl, sa botong 951, ibinasura ng Korte Suprema ang hiling ni Senator Ronald Bato de la Rosa na pigilan ang Department of Justice, PNP at iba pang otoridad dito sa bansa na arestuhin siya sa bisa ng ICC warrant. Pinagdesisyonan niya ng mga mahisrado kaninang umaga at sa Lunes ilalabas yung buong kopya ng resolusyon kung saan nakadetalye kung paano nila niresolba itong TRO petition. International Criminal Court o ICC na mismo ang nagsabi, kailangan managot ni Senator Bato de la Rosa para sa kasong crimes against humanity dahil sa madugong war on drugs noong panahong hindi pa tayo kumakala sa ICC. Pero bago pa maisilbi ang arrest warrant sa ICC, humiling si de la Rosa ng temporary restraining order sa Supreme Court. Dahil dyan, hindi muna umaksyon ng Department of Justice. Pero ngayong araw, nagdesisyon na ang Korte Suprema. 9 na justices ang bumotong pabor na ibasura ang hiling na TRO ni de la Rosa. Ibig sabihin, hindi pinayagan ang kagustuhan ng senador na hindi siya arestuhin sa bisa ng ICC warrant. Pero paglilinaw ng SC, desisyon lang yan para sa hiling na interim relief. Hindi pa nila nireresolba ang mga pangunahing isyu na inilahad ng kampo ni Bato. Partikular dito ang kanilang petisyon noong March 2025 na gustong pigilan ang pakikipagtulungan ng ating gobyerno sa ICC. Sa madaling salita, pwedeng umusa ng proseso at madala si Bato sa dahig. Depende yan sa magiging aksyon ng ehekutibo at law enforcement agencies. Pero ngayong malinaw na ang desisyon ng Supreme Court, lilitaw at magpapaaresto na kaya si Bato. Sa programang The Big Story ng One News, may paliwanag dyan ang abogado ni De La Rosa. Well, we are just waiting for the government authorities to serve
as a personal service po nung warrant, and also Paano we po await kung wala na nga, missing na nga si Senator, paano isi-serve? that is the purpose of the lawyers, ma'am. We are his legal counsel. Ma'am, I hope you don't ridicule us, ma'am. No, we're doing our best to I'm be not. You're earnest saying with you want the no? government to personally serve, but Yes. he ran Yeah, away. to us. He ran away. Abogado po kami. Abogado naman kami. Pwede naman po sa amin. Oh, Pwede so naman po. that is what you want, to serve it to you, Yes, and then yes, ano pong gagawin yes. ninyo pag Oh, na-serve na sa inyo? Then we will follow You'll produce accordingly. him? You will produce your client. Well, I can't assure that because I'm not Bato, but we will, of course, definitely serve the warrant on our client. Sa ngayon, mismo mga abogado ni Senator Bato ay hindi raw alam kung nasaan siya. Huli siyang nakita sa Senado noong madaling araw ng May 14 pagkatapos ng mga putukan. Sa kuha ng CCTV, 2:30 a.m. makikitang dumaan papuntang parking lot si Senator Robin Padilla. Kasunod niya ang isang babaeng nakasombrero na hindi pa matukoy ng DILG kung sino at ang isa pa nilang kasama. Ang naka-jacket at nakasombrerong si Senator Bato de la Rosa. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita ang tatlo na naglakad at sumakay sa puting SUV na pagmamay-ari ni Padilla. Eksaktong 2:32 a.m. lumabas ng Senate premises ang SUV. Base sa Senate logbook, 2:35 a.m. nag-time out si Senator Padilla. Makalipas ang higit kalahating oras, isang itim na van ulit ang lumabas mula sa basement ng Senado. Kasunod niyan, isa pang puting sasakyan na may logo ng PNP. Lahat ng nakita sa CCTV, kinumpirma sa News 5 ni Interior Secretary John Vic Remulla. Wala pang impormasyon kung saan dumiretso ang sinakyang SUV, pero huli raw itong nakita papuntang Makati City. Una nang itinanggi ni Padilla na dumiretso sila ng NAIA. Nandito pa raw sa bansa si Bato. Cheryl Julius, ang denial ng TRO ni Senator Bato ay hindi automatic na talo o mababasura na yung buong petisyon. Maari pa rin kasing dinggin ng SC yung merits ng kaso at pwede rin silang maglabas ng final ruling sa mga legal issues gaya nga yung usapin ng saklaw ng jurisdiksyon ng ICC, yung obligasyon ng Pilipinas sa ICC, yung legalidad ng pakikipag-cooperate ng ICC at yung legalidad din ng pag-implement ng ICC warrant at maaari ring humingi si Bato ng iba pang interim relief gaya nga ng motion for reconsideration at iba pang urgent pleadings kung magkaroon ng development. Sa madaling sabi, Cheryl Julius, ang TRO na hinihingi ni Senator Bato ay immediate protection at kung wala ito, kung walang TRO, walang pansamantalang harang o balakid laban sa anumang posibleng pagpapatupad na hakbang kaugnay ng ICC habang pending ang kaso. Julius, Cheryl. So Camille, ang ibig sabihin ba ng pagbasura ng TRO, anumang oras pwede nang arestuhin si Senator Bato? Cheryl, hinihintay pa natin kung ano yung magiging susunod na hakbang ng Department of Justice tungkol dyan. Pero kung babalikan natin yung naging posisyon ng Solicitor General sa inihain nilang komento sa Korte Suprema, iginiit nila na may legal na batayan ang gobyerno para sundin yung warrant ng ICC sa ilalim ng RA 9851 o yung Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law. Ito ay kahit kumalas na ang Pilipinas sa Rome Statute noong 2019 at sa Section 17 ng naturang batas, pinapayagan ang mga otoridad na isuko ang isang akusado sa isang international court habang gumugulong na ang investigasyon tungkol dito. Hindi na rin daw kailangan ng hiwalay na warrant mula sa local court para maaresto ang senador sa bansa. At nilinaw din ng OSG na hindi saklaw ng extradition rule ang kaso ni De La Rosa. Pero yun nga, Cheryl, hindi lang malinaw sa ngayon kung hihintayin ba ng DOJ na maresolba itong lahat ng legal issues dun sa main petition bago arestuhin si Senator Bato. Cheryl, Julius. Camille, sa ngayon, meron 'di ba lookout bulletin nga, may lookout bulletin order kay Senator Bato. So kapag nakita siya na nagtangkang umalis ng bansa, aarestuhin na talaga siya o hihintayin pa rin natin yung sasabihin ng DOJ?
Cheryl, kung babalikan natin yung naging press briefing no, ni Acting Justice Secretary Frederick Vida, yun yung naging kondisyon nga niya na aarestuhin si Senator Bato kapag nagtangka siya na umalis ng bansa. Pero sa ngayon, hindi malinaw kung yung posisyon na yan ay pareho pa rin ba. Kaya nga itong PDP laban ay sumulat sila ng liham kay Secretary Vida at ang hinihiling nila na bawiin nga itong naging pahayag ni Vida na aarestuhin si Bato dahil wala naman daw na legal basis itong paglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Senator Bato. Pero yung sa tanong kung aarestuhin na ba ay nakadepende pa rin yan sa magiging aksyon ng ehekutibo at ng law enforcement agencies. Sheryl. Camille, may reaksyon na ba sa desisyon ng Supreme Court ang mga abogado ni Bato de la Rosa? Julius, sa isang pahayag, sinabi ni Attorney Israelito Torion na nirerespeto nila yung naging desisyon ng Korte Suprema sa pag-deny ng TRO. Bagamat hindi nga napagbigyan, ay nananatili pa rin daw buhay ang main petition na inihain ni Bato at hindi pa ito tuluyang nareresolba. At maghahain daw sila ng motion for reconsideration at gagamitin daw nila yung lahat ng legal remedy alinsunod sa batas. Julius. Habol lang na tanong, Camille, kung sakaling maaresto si Bato, anong effect nung hindi pa nadidesisyonan na pangunahing petisyon nila sa SC na gustong pigilan ang pakikipagtulungan ng ating gobyerno sa ICC? Julius, kung maaresto man si Senator Bato, magpapatuloy pa rin naman yung Supreme Court na dinggin nga itong kanyang main petition at pwede pa rin iresolba ng Korte Suprema itong ang mga legal issues gaya nga nung nabanggit ko kanina, yung jurisdiction ng ICC, yung legalidad ng pakikipag-cooperate ng Pilipinas sa ICC, yung pag-implement ng warrant at kung kailangan ba talaga na dumaan pa sa local court. Pero yun nga, Julius, magiging komplikado yan kung matransfer na o masurrender na itong si Senator Bato sa ICC bago maglabas ng final ruling itong Korte Suprema. At in fact, yan yung pinaka-main argument actually ng kampo ni Senator Bato dahil kapag nagawa na nga itong transfer o yung pag-surrender sa kanya doon sa ICC ay irreversible na ito at hindi na ito maibabalik kahit pa maglabas ang SC ng favorable decision in the future. Cheryl, Julius. Maraming salamat, Camille Samonte. Kahit denied ang hiling na TRO para arestuhin si Senator Bato de la Rosa, wala pang kinakasang manhunt operation ang NBI. Pero handa raw silang hulihin si Bato anumang oras. Live mula sa NBI, nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Gio, solong ahensya lang ba ang NBI na inatasang umaresto kay Senator Bato gamit ang ICC arrest warrant? Cheryl, no comment muna ang National Bureau of Investigation o NBI kasunod ng desisyon ng Supreme Court na i-deny ang hiling ng kampo ni Senator Bato de la Rosa kaugnay ng pagpapatupad ng arrest warrant ng International Criminal Court. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, hindi pa natatanggap ng Bureau ang kopya ng resolusyon mula sa Korte Suprema. Sinabi yan ni Matibag nang tanungin ng media sa ambush interview ilang minuto matapos ilabas ng SC ang desisyon nito. Paliwanag ni Matibag, kailangan daw muna niyang basahin ang resolusyon ng Supreme Court para mapag-aralan bago gumawa ng sunod na hakbang ang NBI. Narito ang bahagi ng panayam kay Matibag. I don't want to speculate. I don't want to speculate. Pero ready sir yung NBI anytime now? Yes, sir. I don't want to speculate. I have to see it yet. Okay. Thank you, Director. Kung babalikan natin May 11 nang maghabulan ang mga tauhan ng NBI at si De La Rosa nang magpakita ito sa Senado matapos ang kalahating taon. Nakatakbo si De La Rosa at nanatili sa Senado hanggang sa magkaroon ng putukan noong May 13. May 14 naman, madaling araw, umalis ng Senado si De La Rosa kasama si Senator Robin Padilla na nakuhanan pa sa CCTV. Matapos ang halos isang linggo, hindi pa muling nagpapakita si De La Rosa. Dahil sa mga nangyari, ayon pa kay Matibag, huli na
naging bato pa. Sa ngayon, posibleng hindi na lang NBI ang may hawak ng kopya ng arrest warrant laban kay De La Rosa. Ayon yan kay NBI spokesperson Palmer Malyari. Bukod kasi sa NBI, maaring hawak na rin umano ng Department of Interior and Local Government at Philippine National Police ang kopya ng warrant of arrest ni De La Rosa mula sa ICC. Nilinaw din ni Malyari na wala pa silang manhunt operation sa ngayon laban kay De La Rosa, pero naka-alerto raw ang NBI anumang oras. Lagi pong ready, ika pa ni Malyari. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag na yan ng NBI spokesperson. Of course, the NBI will have to study muna and see the resolution. Dapat talaga mabasa muna ng ating director, ng ating mga tao dito sa NBI so that we will be able to appropriately comment and plot our courses of action. What we can guarantee to you is that patuloy naman po na nangangalap ng information ng NBI through the directive of our director para po in the event that we will be dispatched eventually to serve the warrant at hanapin si Senator Bato, alam naman po natin kung anong gagawin. At sa tanong kung nasaan na nga ba si Senator Bato, sa Luzon ba, Visayas o sa Mindanao, hindi na nagbigay ng detalye dyan si Malyari. Pero nauna nang sinabi ni NBI Director Matibag na may lead na sila sa posibleng kinaroroonan ni De La Rosa. Cheryl. Gio, sabi nga ng NBI, baka meron pang ibang ahensya na may kopya ng ICC arrest warrant laban kay Senator Bato. So nakikipag-ugnayan ba sila sa ibang agencies? Kasi baka magkagulutan na naman. Cheryl, kaninang hapon may press con ang NBI kaugnay sa mga accomplishment ng Bureau pero hindi dyan nakadalo si NBI Director Matibag. Tinanong natin siya kanina kung bakit absent siya. Ang sabi niya, may meeting daw siya pero hindi na siya nagbigay ng detalye kung saan ang meeting na ito at kung sino ang mga ka-meeting niya. Pero kanina, natanong naman natin dito si Malyari na posible naman daw talagang pag-usapan itong resolusyon ng SC ng NBI sa mga tinawag niyang higher ups. For the record lang po at para sa impormasyon ng ating mga kapatid, ang Department of Justice o DOJ ang mother agency ng NBI. At sa posibleng iba pang ahensya na may hawak nitong arrest warrant ng ICC para nga kay Senator Bato de la Rosa, nasabi ko na rin po kanina and I just want to clarify it again, na posibleng may hawak na rin daw ng kopya na yan ang DILG at PNP. Ayon yan mismo sa tagapagsalita ng NBI. Cheryl. Maraming salamat, Gio Robles. Bumaril si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca kahit wala namang tao. Yan ang nakuhanan sa CCTV ng magkabarilan umano sa Senado. Pero giit ni Aplasca, spliced o putol o edited daw ang video. Live mula sa TV5 Media Center, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, anong update ngayon kay Aplasca? Julius, malinaw daw na nilabag ni retired Police Major General Mau Aplasca yung tinatawag na Rules of Engagement base sa nakasaad sa Implementing Rules and Regulation ng Republic Act 1197 o yung Private Security Services Industry Act. Hindi rin daw katanggap-tanggap yung ginawang warning shots ni Aplasca. Katunayan, lumalabas pa nga raw ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla na 3 beses nagpaputok ng baril ang suspended Senate Sergeant at Arms. Taliwas sa unang sinabi nito na 1 beses lamang siyang nag-warning shot. Pasado alas 7 ng gabi bago ang putukan, narinig sa Senate premises sa 2nd floor ang drilling sa 1st floor ng GSIS main building. 7:44 p.m. nang i-assemble ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca sa Senate premises ang mga Marine Security, PNP PSPG at OSAA security personnel. Ikinasa rin nila ang kanilang mga baril. Matatanda ang sinabi rin ni Aplasca na meron silang aarestuhin. General Aplasca did it in full view of the press. In full view of the press, he gave the order to lock and load and he asked them to follow. He allowed them to follow up to a certain point. In normal situations, if there is a perceived confrontation, you will clear the building of all personnel because of possible stray fire.
Papunta na sila niyan sa target area o ang pinto papunta sa outdoor canteen area hallway at Kalayaan Garden ng GSIS kung nasaan ang dalawang NBI agents. Kita riyan si Aplaska na may hawak na mahabang baril. Lumapit siya sa pinto kasama ang ilang OSA security. Bandang 7:46 PM, nagkagulo na sila. Ayon kay Remulla, posibleng ito raw ang unang beses na nagpaputok ng baril si Aplaska. We assume that this is the first time shots were fired by General Plaska. Ilang saglit lang, namatay ang ilaw sa lugar at nagsiatrasa ng ilan sa kanila. Pumorma ulit si Aplaska at binaril ang bintana. Mind you, there was nobody there. There was no shots being fired at them. Sinundan ulit yan ng putok ng baril ng isa sa mga kasamahan ni Aplaska. Sa labas naman, makikitang kumubli ang NBI agent at saka nagpaputok ng cover fire. Eto pa, si Aplaska 3 beses daw nagpaputok ng baril. The agent identified himself as NBI. Shortly thereafter, he fired 3 shots into the, not exactly to the direction, but 3 shots towards the to the vicinity of the NBI agent. Take note that the cover fire was because he was under the impression that he was under attack. Taliwas yan sa nauna niyang mga sinabi. Ilan po ang inyong pinaputok, General? Isa po, Ted. Ang warning shot po, Ted, sa aking experience, isa lang po. Isa lang. Wala pong warning shot na more than one. Ayon pa sa PNP, lumalabas sa investigasyon na karamihan ng tama ng baril sa bintana ay galing mismo sa Senado o mula sa kampo ni Aplaska. On the outside, wala tayong makikitang bullet hole going inside the building. Okay, so and per our ballistics examination, those 44 fired cartridges came from four firearms. So meaning, meron tayong 4 na shooter. Dahil sa mga nakalap na ebidensya, tinablan ni Remulla ang sinabi noon ni Senate President Alan Peter Cayetano na under attack ang Senado noong May 13. For the record, all evidence points that there was no attack on the Senate. Pero ayon naman kay Aplaska, spliced ang mga video. We are preparing the complete videos. Kasi what they did, they spliced the videos and they just selected the videos that will support their narrative. And I think it's not correct. What type of narrative are you saying? Yung sabi nila walang attack. We will show you. Bigyan mo kami ng konting panahon. Sagot naman dyan ni Secretary Remulla. Not at all. May timestamp naman lahat eh. So it couldn't have been spliced. Those were direct from CCTV cameras of the Senate, their servers. And hindi pwedeng splice yun dahil may timestamp lahat. Inirekomenda na ng PNP-CIDG sa Department of Justice na kasuhan ang ilang tauhan ng OSAA. Kabilang na ang sinuspending hepe na si retired Police Major General Mau Aplaska. Very clear naman po sa investigation natin na there was no attack sa Senate. Wala pong intent. In fact, if there is really a perceived na attack na ongoing, we can ask the same OSAA, bakit nila inabandon yung lugar after na magkaroon ng shooting. Yung paggamit po ng baril ng OSAA is covered by the implementing rules and regulation wherein there are 6 stages na kailangan nila munang i-observe before the use ng lethal force. Malinaw daw na nilabag ni Aplaska ang rules of engagement base sa nakasaad sa Implementing Rules and Regulation ng Republic Act 1197 o Private Security Services Industry Act. The most responsible thing to do is to talk first before draw your firearm. If there is a problem, let us talk first. If there is a question, let us, I have to ask you first. You have to explain your side first. Bukod dyan, hindi rin tinatanggap ng CIDG ang pagsasagawa ng warning shot ni Aplaska, lalo't ipinagbabawal na raw ito ng pulisya sa mga taong lugar gaya ng Metro Manila. Walang dapat na ipagtanggol kasi wala naman po nag-assault sa'yo. There was no attack. Tinawag din ng CIDG na panic firing ang mga naging hakbang ng OSAA habang defensive naman ang ginawa ng mga tauhan ng NBI na nagpaputok din ng baril.
Julius, matapos ang gun-related incident, sabi ni Aplaska, expected naman na raw niya na makakasuhan siya tungkol nga dito. At sabi rin ng CIDG, kasabay niyan, isinuko na rin ni Aplaska ang kanyang 9mm Scorpion pistol matapos ding ipasabpina ng pulisya. At nakatakda itong sumailalim na nga sa ballistic examination at inaalam din ng CIDG kung ito ba yung parehong baril na ginamit at nakuna ng CCTV footage ni Aplaska sa Senado. Julius. Mon, gusto lang nating linawin, sabi ni Aplaska, spliced ang video. Putol-putol ba ang mga CCTV na ipinakita? At alin sa portion ng footage ang tinutukoy niya na spliced? Maikli, Julius, yung mga naging tugon ni Aplaska sa mga tanong ng media sa kanya. Hindi tinukoy kung anong eksaktong footage yung sinasabi niyang spliced o edited at putol. Pero sa ipinapakita kasi sa media na mga presentation ng mga CCTV footage, ito yung naka-presentation type. Kaya talagang technically, putol-putol talaga yung mga naturang footage. Pero makikita at mapapansin din talaga dito na may mga timestamp, no? Or may mga oras doon sa CCTV footage na binibigyang linaw ng insidente na pagkakakuha sa loob ng Senado noong nangyari nga itong gun-related incident. Julius. Mon, sa dami ng mga nakita natin, ng mga armadong lalaki sa loob ng Senado nang mangyari itong putukan na ito, bakit 3 lang mula sa USAA ang pinakakasuhan ng PNP-CIDG? Tama ka dyan, Julius. No? For now, 3 pa lamang yung pinaka-nire-recommenda talaga ng PNP-CIDG na makasuhan ng Department of Justice kaugnay nga dito sa nangyaring insidente sa loob ng Senado. Sila kasing 3, kasama na nga si retired Police Major General Aplaska, ay kabilang sa mga natukoy na nagpaputok ng baril nung mangyari nga yung insidente noong May 13. Pero ang sinasabi ng CIDG, patuloy pa rin naman daw silang nag-iimbestiga, lalo't halos 10 sa mga OSAA members ang kanilang hinihingan ng panig at pahayag patungkol nga sa nangyaring insidente. Kasama rin kasi dito yung mga nagbigay daw ng wrong information kay Aplaska patungkol sa nangyayaring kaguluhan doon sa Senado na maaaring masampahan naman daw ng kasong administratibo. Julius. Maraming salamat, Mon Gualvez. Napahagulgol sa plenaryo si Senator Pia Cayetano nang balikan na ang nangyaring barilan sa Senado. Na-trigger kasi siya ng pahayag ni Senator Riza Ontiveros. Live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Mayan, anong update dyan? At nagpansinan na ba sina Senator Pia Cayetano at Senator Riza Ontiveros? Hindi ko alam kung Cheryl, kung nagpansinan na sila, pero sa ngayon may caucus ang mga senador at tama ka, napaiyak si Senator Pia Cayetano kani-kanina lamang sa sesyon ng Senado nung ikwento niya kung gaano daw sila natakot at ano yung kanilang naranasan sa gitna ng barilan dito sa loob ng Senate building just a week ago. Na-trigger itong si Senator Pia Cayetano doon sa sinabi ni Senator Riza Ontiveros na sobrang pambabasto sa Senado yung nangyaring barilan sa loob ng Senado, pero ang asta daw ng ilang mga senador ay parang walang nangyari. Sabi naman ni Senator Pia Cayetano, hindi pwedeng mang-question ang mga senador, lalo na kabilang yung mga taga-minority na wala naman daw dito sa loob ng Senate building nung nangyari ang barilan noong nakaraang linggo. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. Walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Naiyak si Senator Pia Cayetano nang matrigger siya sa privilege speech ni Senator Riza Ontiveros sa gitna ng sesyon ng Senado. Sabi ni Senator Pia, hindi totoo na para bang walang nangyari matapos ang barilan sa Senado noong 1 linggo. Hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. Na para bang hindi na bastos ang ating institusyon. Hindi maliit na bagay ang nangyari dito. At lalong hindi dapat inaasa sa mga Facebook Live, press conferences at media interviews ang pagtatahi-tahi ng mga pangyayari. Sabi naman ni Senator Riza, ganito na ba talaga kababa ang inabot ng ating politika sa Pilipinas? Ito na ba tayo, Mr. President? We cannot act as though nothing happened last week. Alam natin ang tama at mali. Alam natin kapag sumosobra na. Dahil sa linya ni Hontiveros na para bang walang nangyari, emosyonal na binalikan ni Cayetano ang naranasan niya at ng kanyang staff. 2 pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire,
na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. She has a 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin late na tumatakbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. Naglabas pa si Cayetano ng kanyang bubog sa menorya. Some of you I've known for 20 years, 10 years. And I didn't even hear any of you say, kumusta na kayo dyan? Napakasakit na sa akin. Sobrang sakit. Inalo naman siya ng kanyang ka-majority block na si Senator Loren Legarda na makikitang naiyak din. Kung wala ho kayo dito, huwag niyong questionin yung mga nangyari sa mga nandito. Dahil nandito kami, kasama ng staff namin, Senate staff. You have your own story, I respect that. But please respect my own story. Puro majority block ang naiwan ng mangyari ang putukan sa Senado. May caucus dapat kasi ang lahat ng senador ng araw na yun. Pero pasado alas 5 ng hapon nang mag-anunsyo raw mismo si Senate President Alan Peter Cayetano na majority na lang ang magmi-meeting. Kaya naman umuwi na raw ng maaga ang mga taga-minorya. Pero pagilinaw ni Senator Risa sa kanyang pahayag, However, when I stated that it feels now as though walang nangyari, I was not speaking about our personal feelings. I was speaking about our institutional posture. Thank you for Our grief as senators is valid, but our mandate requires action. bago yan, una nang nagkomento si Senate President Cayetano sa privilege speech ni Hontiveros. We all agree with it. We're just looking at it from different sides of the political lens. And many of your statements today, Senator Risa, many of us, if not all, agree. But we all won't agree that parang walang nangyari. I don't know where that came from because I don't think anyone is treating it trivially. Gusto nga rin sanang mag-interpolate ni Senator Rodante Marcoleta sa speech ni Senator Risa. Pero nakiusap na mismo si Senate President Cayetano na sa Lunes na nila pag-usapan ang detalye ng nangyaring barilan sa Senado. Samantala, una nang iginiit ni Senator Raffy Tulfo na dapat may maparusahan sa nangyaring barilan. Kung base daw sa military perspective, sumasang-ayon si Senator Raffy sa sinasabing walang pag-atake sa Senado. Taliwas sa pahayag ni Senate President Cayetano. For me, walang attack doon. Kasi nag-warning shot, sabi ni Sergeant Arms eh. Tapos ngayon gumanti tong isa. So sila lang ang nag-aaway, dalawa. Walang kinalaman yung mga senators. Sang-ayon din ng senador na dapat may command responsibility kung talagang ipinag-utos ng Senate President ang pagpapaputok ni suspended Senate Sergeant Arms Mau Aplasca. Nagkakaisa naman ang ilang senador na dapat may hiwalay na ahensya na mag-imbestiga sa nangyari. Isipin nila na kayo nagtatakipan ng independent group na mag-imbestiga para masatisfy lang po. Just to be fair, want to see independent investigation, hindi dapat ang Senado rin maimbestigahan. Of course, NBI dapat rin maimbestigahan para pantay. Cheryl, ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, batid niya na emosyonal itong usapin na ito nung nangyaring gulo at barilan sa loob ng Senate building, hindi lamang para sa mga senador kundi para sa lahat ng mga nandito sa loob ng building nung mangyari iyon. Kaya mas mainam daw sa Lunes, sa sesyon, hapon yan, ng Lunes, pag-uusapan talaga nila extensively yung nangyaring barilan na yan. Posible daw na ipalabas yung CCTV footage na mula mismo sa Senado at pag-usapan yung resulta ng mga investigasyon na isinagawa kaugnay niyan. Sa mga oras na ito, Cheryl, nagko-caucus pa rin o nagmi-meeting pa rin ng mga senador at kabilang nga dyan sa agenda nila ay kung bubuo ba ng Committee of the Whole, ang ibig sabihin buong Senado ang magsasagawa ng investigasyon at hearing kaugnay sa insidente ng barilan dito sa loob ng Senate building na nangyari noong nakaraang Miyerkules. Cheryl. Ngayon, puntahan naman natin itong chairmanships ng mga komite. May update na ba? Sino ang tatayong chair ng Blue Ribbon Committee na siyang nag-iimbestiga nga sa flood control projects? Yung Blue Ribbon Committee, Cheryl Holdona, napunta na siya kay Senator Pia Cayetano, wala na kay Senator Ping Lacson. And then the Finance Committee na siyang magtatakil ng budget for the 2027, napunta na kay Senator Mark Villar, natanggal yan kay Senator Win Gatchalian. Yung Committee on Justice napunta kay Senator Rodante Marcoleta. So far, yan yung mga bago pagdating sa mga committee chairmanship. And I know naman na ang pinakamalaki nga dyan ay yung Blue
Ribbon Committee na nakuha na nga ni Senator Pia Cayetano at nawala na kay Senator Ping Lacson. Cheryl. Ano rin ang update sa impeachment trial naman ni VP Sara? Correct. Kaya buti na tanong mo yan kasi kaya rin sila nag-caucus dahil nabigay na yung writ of summons ngayong araw na ito ng Senado sa pamamagitan ng Senate Sergeant at Arms sa kampo ni VP Sara Duterte. She's given 10 calendar days, so that means June 1, kailangan maipasok na niya yung kanyang sagot kaugnay dyan sa writ of summons na may kaugnayan sa articles of impeachment laban sa kanya, after which bibigyan ng kopya yung prosekusyon, and then the moment na ma-receive nila yung prosekusyon will be given 5 days naman para magbigay ng reply. At kaya nagkakaroon din ng caucus ngayon para pag-usapan na mismo yung schedule ng pre-trial at trial proper. Kailan, anong mga araw, anong oras yan gagawin, at kasama na dyan, of course, yung extensive media coverage na isasagawa ng lahat ng mga TV, radyo, online na for sure ay magpapadala ng maraming teams dito. Kailangan sa ayos yan, Cheryl, dahil napakaliit lamang ng Senate building. So kabilang yan sa mga pinag-uusapan ngayon ng mga senador, Cheryl. Kasama rin ba kung may aamyendahan, i-adapt na lang ba, or may mga idadagdag sa magiging rules ng impeachment? Yes. Correct, Cheryl. Kasi kung gagawin nila yung ang schedule nila ay parang nung nangyari sa impeachment ni dating CJ Corona, that would be Monday to Thursday, 2 p.m. onwards, umaga ang sesyon. Kung yun yung mangyayari, wala nang pagbabago sa rules. Pero syempre, kailangan kasing kausapin lahat, pati minority block. Tandaan natin na from minority block, ang gusto nila Senator Ping Lacson gawing MWF sana. And then Tuesday, Thursday, magkaroon ng sesyon. Kung magkakaroon ng pagbabago sa schedule ng mismong impeachment trial, then kailangan i-amend yung rules and then kailangan magkaroon ng publication. So baka dagdag yan sa araw na kailangang i-implement bago mangyari yung mismong trial proper. Kaya nakaabang din tayo kasi at least mabigay man lang natin sa taong bayan, sa mga publiko, no, yung impormasyon kung kailan ba ini-expect yung trial proper. Kasi nung time na si Senate President Soto pa ang nakaupo, ang binigay niya sa atin is about last week of June to first week of July ang possible trial proper. But under the Cayetano Senate presidency, we don't know yet kung mapapaaga yan o mas malilate kung kailangan niyang amyendahan pa yung Senate rules, Cheryl. Maraming salamat, Mayan Los Baños. Sa ibang balita naman, dahil sa munay pambabastos, hinabol at pinaghahataw ng baseball bat ang isang lalaki sa Maynila. Ang pananakit na yan sa pool sa video. Nasa frontline ng balitang yan si Nina Ong Pauco, exclusive. Ito ang dahilan sa pagkamatay ng lalaking nakapulang shorts na yan sa Santa Ana, Maynila. Makikita sa CCTV na hinabol siya ng lalaking naka-jersey. At nang abutan, napaupo ito at napahawak sa ulo. Ang sumunod na eksena, pinaghataw na siya ng baseball bat ng lalaki. Kahit hindi na gumagalaw ang biktima, patuloy pa rin ang paghataw sa kanya. Hindi na nakita sa CCTV ang sumunod na pangyayari, pero sa sumunod na kuha, nagawa pang makatayo ng biktima at dito na siya nilapitan ng mga tao sa lugar. Nagtamo ng tama sa ulo at iba't ibang bahagi ng parte ng katawan ang biktima. Dinala pa siya sa ospital pero binawian din ng buhay kinabukasan. Ang dahilan ng away, Pagbabastos po ng biktima doon po sa kapatid ng suspect natin, pero hindi po natin mapatunayan yun dahil wala po yung suspect po. kasama noon ng biktima ang kanyang kaibigan, napapasok na sana sa trabaho nang mangyari ang insidente. Then hindi namin nakalain na may nag-aabang pala sa amin. Kaya hinarang yung motor, then bigla na lang po siyang pinalo ng mga tambay dun sa dinanan po namin. Hustisya ang hiling niya para sa kanyang kaibigan. Sumuko na lang kasi kawawa yung tropa ko. Di makatarungan yung ginawa mo. Isa na ang naaresto sa mga kumuyog sa biktima. 2 pa ang pinaghahanap ngayon at isa rito ang nanghataw ng baseball bat. Maharap sila sa kasong murder. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ong Pauco, News 5. Patay ang isang lalaki matapos madisgrasya sa motor habang tumatakas sa gulo sa Kidapawan City. Ang biktima kasi binugbog ng mga lalaking nakaaway niya sa bar. Ania sa Frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao.
Makikita sa videong ito na tila may hinahabol ang grupo ng mga kalalakihan sa Kidapawan City madaling araw nitong Lunes. Maya-maya pa, pinagsusuntok at pinagtatadyakan nila ang isang lalaki hanggang matumba sa kalsada. Sinubukan pang umawat ng isang babae sa gulo. Hindi na nakunan ang sumunod na eksena pero nakatakas ang biktimang si Christian Jake Librillo, 20 anyos, mula sa mga nambugbog sa kanya sakay ng motor. Habang nagmamaneho, bumangga siya sa poste ng kuryente at nawala ng malay. Walang suot na helmet ang biktima. Naisugod pa siya sa ospital pero namatay din kalaunan. Ayon sa mga otoridad, galing umano sa isang bar ang mga sangkot sa rambulan. Sa kalagitnaan ng inuman, nagselos umano ang biktima sa mga kasamahan ng girlfriend niya. Ang naunang nanuntok itong biktima doon sa mga kalalakihan din. Nagselos itong lalaki doon sa girlfriend niya. Kasi yung girlfriend niya is nauna doon sa inuman at may kausap na yung grupo na yung nakaaway din ng boyfriend niya. Agad namang sumuko sa mga pulis ang siyam na kalalakihang sangkot sa rambol. Tumanggi na silang magbigay ng pahayag. Posible silang maharap sa reklamong homicide. Nakaburol na ngayon ang biktima. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Natanggap na ng Office of the Vice President ang summons ng impeachment court para kay Vice President Sara Duterte. At live mula sa Batasang Pambansa, nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Man, anong update? Yes, Julius, inihatid na nga ng Senate Sergeant at Arms yung writ of summons at yung kopya ng articles of impeachment sa opisina ni Vice President Sara Duterte. At kanina nga kinumpirma na mismo ng kampo ng bise na natanggap na nila ang mga ito bago pa po mag-alas 11 kaninang umaga. At nakatanggap na rin ng kopya yung mismong kamara na binahagi nga sa atin ni House Prosecutor at Bicol Soro Party List Representative Terry Ridon. Laman nitong summons yung articles of impeachment, access ng mga ebidensya, gayon din yung USB drive para nga sa soft copy ng mga ito. Basically, yung writ of summons ay pinasasagot si VP Sara sa mga aligasyong nakalatag sa articles of impeachment mula sa usapin ng unexplained wealth, confidential funds misuse, bribery at threats sa pagbabanta sa Pangulo. Binigyan ng impeachment court ang bise ng 10 araw para sagutin ang articles of impeachment laban sa kanya. Batay sa rules ng impeachment court, kapag hindi sumagot ang bise, matutuloy pa rin ang paglilitis. Oras naman na magsumite ng kanilang sagot ay may 5 araw ang House Prosecution Panel para mag-file o magsumite ng kanilang reply o tugon sa sagot ni VP Sara. Inaasahan na raw ni Ridon na maaaring questionin na naman ng bise ang jurisdiction at constitutionality ng impeachment sa kanilang magiging sagot. Pakinggan natin itong pahayag ni Ridon tungkol dyan. Our expectation now is they will still be raising jurisdictional and constitutional questions, which they actually did the last time. They will probably answer point per point, yung pong articles of impeachment already, only because this is the last opportunity for the Vice President to actually answer all of the allegations. Ayon kay House Prosecutor Ridon, per article yung kanilang gagawin na pagpresenta ng articles para sa impeachment trial. Umpisang tatalakayin sa paglilitis ang article ng threats o yung pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Mangunguna rito si Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor. Sunod namang ilalatag ang article of impeachment kaugnay ng hindi maipaliwanag na yaman ng bise na pangungunahan naman ni Congressman Ridon. Ikatlong ilalatag ng House Prosecutors ang article ng maling paggamit ng higit 612 million pesos na confidential funds ng OVP at DepEd. Pangungunahan ito ng lead prosecutor na si Batangas Representative Jervin Luistro. Ang huling ilalatag ay ang aligasyon ng panunuhol ni VP Sara sa mga opisyal ng DepEd na pangungunahan naman ni Manila 3rd District Representative Joel Chua. Ayon kay Ridon, minabuti nilang umpisahan ang paglalatag ng pinakasimple, pinakamalakas at pinakamadaling patunayang article. Kumpiyansa silang sapat ang mga ebidensya para makonvict si VP Sara at tuluyang mapatalsik sa pwesto. Pakinggan natin yung pahayag ni Ridon. The evidence will speak for itself. On each and every ground naman po, we have high certainty
that we can get a conviction, at the very least 16 votes. No? Talaga hong lahat po ng grounds na pinasa po sa Senate Impeachment Court, mabigat po yun at enough to convict the Vice President. Julius, umaasa nga yung mga House prosecutors na sa maybe second week or third week ng June ay magsisimula ng gumulong yung mismong paglilitis kay VP Sara. Yan muna ang latest. Balik sa'yo. Maan, may impormasyon na ba kung sino ang mga private prosecutor na tutulong sa House Prosecution Panel? Yes, Julius, ibinahagi nga sa atin kanina ni Congressman Ridon, kinumpirma niya na isa po doon sa mga tutulong sa kanilang private prosecutor ay si Attorney Lorna Kapunan. At ang ginit nga ni Ridon, kasama na rin po ito si Kapunan na tumutulong po sa Kamara mula pa noong 19th Congress yung unang impeachment case laban kay VP Sara noon pong nakaraang taon. At kinumpirma rin ni Ridon, puro volunteers daw po itong mga private prosecutors at wala rin daw dagdag na sahod dito nga sa mga kongresista na tatayong House prosecutors. At ginit pa ni Ridon, meron naman po nga budget. Kumbaga, ang paggagastusan lang nila ay yung mga admin expenses gaya po ng mga pag-reproduce ng mga dokumento at kukunin nga po yan doon mismo nga po sa General Fund o sa MOOE ng Kamara. Julius. Maan, doon naman sa kampo ni VP Sara, meron na bang impormasyon tungkol sa mga bubuo ng kanyang defense team? Julius, wala pa tayong bagong update tungkol nga doon sa defense team ni VP Sara. Pero nauna na nga sinabi ng isa sa kanyang mga abogado na si Attorney Michael Powa na bubuuin po ng 16 na mga abogado itong defense team ni VP Sara. At nauna na rin nilang sinabi na nakahanda po si VP Sara na humarap sa Senate Impeachment Court kung kakailanganin. Balik sa iyo, Julius. Maraming salamat, Marian Enriquez. Ngayong malapit na ang tag-ulan, muling nakatutok ang taong bayan sa flood control projects. Si Pangulong Bongbong Marcos mismo, personal na nag-inspeksyon sa isang flood control project sa Quezon City. Nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal, Julie Baiza. Mababa at bahain ang bahaging ito ng G. Araneta Avenue sa Quezon City. Kaya ngayong nagbabadya na naman ang mga pag-ulan, nag-inspeksyon na si Pangulong Bongbong Marcos sa drainage improvement project dito. Historically, pagka masyadong malakas ang ulan o kahit na may ulan, basta may ulan lang, baha agad dito eh. Kaya kailangan natin itong pumping station. Sa susunod siguro ay itong pumping station, temporary lang ito. Sa susunod ay gagawin natin permanent sa malapit-lapit sa San Juan River. Magsasagawa rin daw ng pipe laying dito at desiltation para palalimin ang ilog. Pagdating ng tag-ulan, maghuhukay pa sila ng mga 1 metro pa daw. Kulang pa daw yung pagkabawas nila doon sa lupa. 1 metro pa daw. At malamang at mararamdaman na kaagad kapag tayo ay nasa tag-ulan na, ay makikita natin na malaking mababawasan. Yun nga lang, walang pagdadaluyan ng ilog kapag napuno. Kaya tinatrabaho na rin daw ng pamahalaan ang pag-aayos sa pinagmumulan ng tubig. Isang bahagi lamang ito sa napakalaking plano. Ito yung mga pinapakita sa atin. Meron tayo kasing NOAA study na ginawa ilang taon na. Ngayon pa lang natin talagang ginagawa lahat ng mga rekomendasyon doon sa study na yon. Ang DPWH hindi rin daw titigil sa pagkilos bilang tugon sa utos ng Pangulo. Ano ang ginagawa natin para maisa? Hindi natin ma-eliminate ang baha, lalo na pag nag-undoy type event tayo. Talagang magbabaha. Pero kahit pa paano, kailangan meron tayong gagawin at yun ang utos ng Pangulo. Lahat ng pwedeng gawin sa tulong ng LGU, sa tulong ng mga eksperto natin, gagawin natin. Tuloy-tuloy ang trabaho ng Pangulo sa harap ng mga patuloy na naghahaka-haka sa kanyang kalusugan. Ang Office of the Solicitor General, hiniling na sa Korte Suprema na ibasura ang petisyong puwersahin si PBBM na sumailalim sa mga medical test, kabilang ang hair follicle drug test at isa publiko ang kanyang medical records na inihain ni na dating House Speaker Pantaleon Alvarez at 3 pribadong individual. Ayon sa OSG, labag ito sa doktrina ng presidential immunity at wala naman daw pruweba ang petitioners na napinsala sila ng lagay ng kalusugan ng Pangulo. Pag-uusapan pa ng SC Anbang kung ano ang magiging tugon sa hiling ng OSG. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Julie Baiza, News 5.
Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Miyerkules. 5 Philippine sash ang bumida sa opening ng kauna-unahang Miss Grand International All-Stars Edition sa Thailand. Philippines represent indeed. Kabilang po dyan sina Miss Universe Philippines 2019 Gazini Ganados, former Miss Philippines Earth Imelda Schweigart, Miss International Queen 2022 Fuchsia Ann Ravena, Manila-based Brazilian beauty queen Alexa Nuanez, at Universal Woman Arabia 2025 Kaylin Trajano. Ang opening ng event, hosted by another Pinay na nag-uwi ng first ever Miss Grand International title na si CJ Opiaza. Kakaiba ang MGI All-Stars dahil bukas ito sa mga babae at transgender women na nakasali na sa ibang international beauty pageants. Gaganapin po ang Coronation Night sa May 30 sa Bangkok. Susunod, barangay tanod na pinagbabaril, patay, pati tindera sa karinderya, nadamay. Senior citizen na nakapila para bumili ng murang bigas na bangga ng pickup. At the Phenom, Alyssa Valdez, babalik na ba sa Alas, Pilipinas? Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Patay sa pananampang ang isang barangay tanod sa Dasmariñas, Cavite na bumibili lang noon ng pagkain sa karinderya. Pati ang tindera na damay din sa pamamaril. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Sa kuha ng CCTV, makikita ang rider na ito na tila may hinihintay sa barangay Emmanuel Bergado 1 sa Dasmariñas, Cavite. Maya-maya, dumaan sa harap nito ang tricycle ng barangay. Agad kumilos ang rider at sinundan ang tricycle. Sa tapat ng basketball court, makikitang pumarada ang tricycle at bumaba ang nagmamanayong tanod na si alias Rudy. Sumunod ang rider at pinarada rin ang motor sa tabi ng tricycle. Agad itong tumakbo patungo kay Rudy, sabay bunot ng baril. Nang abutan, binaril na ng rider ang tanod. Maririnig na ang sunod-sunod na putok ng baril. Ang mga tao sa lugar, nagsitakbuhan at nagpanik. Agad ding tumakas ang rider matapos ang pamamaril. Naiwang nakahandusay sa kalye ang bangkay ng biktima na may tama ng bala sa likuran at dibdib. Sa tabi nito may isang babaeng tindera ng karinderya na tinamaan din ng bala sa ulo. Ayon sa investigasyon, inutusan daw si Rudy na bumili ng pagkain para sa kanilang mga tanod. Kaya pinahiram ng kapitan ang service tricycle ng barangay. Itong lalaki na barangay tanod ay naglalakad. Bibili sana siya ng pagkain, almusal, dun sa tindahan kung saan nagtitinda tong biktimang pangalawa. Sinundan siya nitong suspect tapos nakatalikod siyang binaril at nadamay naman tong babaeng biktima na tindera. Ang barangay, blanco sa motibo sa krimen. Wala raw kaaway at hindi sumasali sa malalaking kaso si Rudy. Tingin nila, maaaring personal na galit ang motibo sa pagpaslang sa kanilang tanod. Maaari ring planado ang pagpatay dahil makikita sa video na tila may kateks ang rider bago nangyari ang krimen. Napakahirap din malaman kung kasi wala namang impormasyon na may kaaway. Sa totoo lang, hindi naman si Rudy ay tanod na ordinaryong tanod. Nagsasagawa ng CCTV backtracking ang mga otoridad. May person of interest na rin sila matapos maplakahan ng motorsiklo. Nagbabalita mula sa Frontline,
Gary De Leon, News 5. Patay ang isang lalaking senior citizen matapos mabangga ng pick-up sa Quezon City. Nakapila noon ang biktima sa labas ng Bureau of Animal Industry para sana makabili ng bigas na 20 pesos lang kada kilo. Sa CCTV na eksklusibong nakuha ng News 5, kita ang pagdating ng itim na sasakyan. Nahagip nito ang 73 anyos na matanda na nooy nakaupo sa gutter. Kasunod nito, kitang napalingon at nagulat ang iba pang nakapila. Dinala pa sa ospital ang biktima pero idineklara ring dead on arrival. Agad ding naaresto ang driver ng pick-up. Nangako ang DA na mag-aabot ito ng kaukulang assistance sa pamilya ng nasawing senior citizen. Magbabalik na nga ba si dating Alas Pilipinas captain Alyssa Valdez sa national team? Sa isang panayam, sinabi ng tinaguriang The Phenom na wala pang kasiguraduhan yan sa ngayon. Pero aniya hindi siya mapapagod na maglaro para sa bansa. Nagpahayag din si Alyssa ng suporta para sa mga nakababatang players sa national pool. Nakatakdang maglaro ang Alas Pilipinas sa 2026 AVC Women's Cup na gaganapin sa Candon City, Ilocos Sur sa susunod na buwan. Huling naglaro si Valdez para sa national team noong 2023 sa Southeast Asian Games sa Cambodia. To never get tired of representing the country, and hopefully, makatulong po tayo in our own little ways. And yung mga details and every other things po, pasensya na po, wala rin po ako masyadong alam. But definitely, once we all have the answers, we will all let you know. Susunod, eroplano ng Philippine Air Force bumagsak sa Benguet. 2 ang patay. At Ashton Olviga nang gulat sa kanyang red hair. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga may init na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Patay ang 2 piloto matapos bumagsak ang sinasakyan nilang eroplano sa Tuba, Benguet. Galing pa raw ng Batangas ang aircraft at nasa training mission lang ang mga biktima ng madisgrasya. Narito ang Frontline Report. Nabulabog ng malakas na tunog ang ilang residente sa paligid ng Mount Cabuyao sa Tuba, Benguet kaninang umaga. Nang inspeksyonan ng masukal na bangin, dito na tumambad ang bumagsak na eroplano. Yung itaas na bahagi lang naman yung natanggal pero yung lalaking sakay wala nang malay. 2 silang nakaupo sa harapan. Agad ipinagbigay alam sa mga rescuer ang nangyari. Dito na pag-alamang isang SF-260 Marquette trainer aircraft ng Philippine Air Force ang bumagsak. Pahirapan ang operasyon dahil matarik, mahamog at masukal ang crash site. Kinailangan pang gumamit ng lubid ang mga rescuer para iangat sa bangin ang 2 sakay ng aircraft. Dumating din sa lugar ang mga tauhan ng Philippine Air Force. Nakuha at isinakay sa ambulansya ang mga biktima. Walang detalye kung nakaabot sila sa ospital, pero sa kumpirmasyon ng Air Force, parehong namatay ang 2 piloto. Wala pang impormasyon sa kanilang pagkakakilanlan. Pero ayon sa PAF, kabilang ang bumagsak na aircraft sa 10 eroplanong lumipad mula Fernando Air Base sa Lipa, Batangas na papunta sanang Baguio para sa training mission. Hindi na rin muna nagbigay ng pahayag ang Air Force habang gumugulong ang investigasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Malu Echevarria, News 5. Sa PBA, nagtatapatan na ngayong gabi ang Meralco Bolts sa TNT Tropang 5G para sa semifinals ng PBA Season 50. Ito ang unang game ng 2 koponan para sa kanilang Best of 7 series. Nasungkit ng Tropang 5G ang panalo sa score na 89-94. Pinamunuan niya ni Bolbol with 37 points, 8 assists at 11 rebounds.
Sunod dyan ang laban ng Barangay Ginebra at Rainer Shine Elasto Painters. Mapapanood yan sa RPTV, PBA Rush, Pilipinas Live at One Sports. Sa NBA naman, naisahan ng New York Knicks ang Cleveland Cavaliers sa Game 1 ng Eastern Conference Finals. Sa kanilang tapatan, nag-establish ang Cavs ng 22-point lead sa huling quarter ng laro. Pero nakahabol kalaunan ang Knicks at dinala pa ang match sa overtime. Sa huli, naagaw pa ng New York Knicks ang panalo sa score na 115-104. Pinamunuan ni Jalen Brunson ang kanilang comeback with 38 points at 6 assists. At yan muna ang latest sa sports. Ako po si Denise Tan. Susunod, mga walang helmet na sakay ng motorsiklo, tinakasan ang nabangga nilang kotse. At tirador ng tricycle, tiklo matapos mamukhaan ng kanyang biktima. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sumalpok sa kotse ang tatlong sakay ng motorsiklo na wala pang mga helmet sa isang intersection sa Quezon City. Sa intersection din sa Caloocan naman, nadisgrasya ang rider na pumailalim sa isang truck. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suy. Mag-aalas 6 ng hapon nitong Lunes, makikita ang pagdaan ng isang cargo truck sa isang intersection sa Caloocan City. Nang biglang sumulpot at sumalpok dito ang humaharurot na motor. Sa lakas ng impact, pumailalim ang motor sa truck. Nakaladkad pa ang rider at saka nagulungan. Dito sa mismong intersection sa pagitan ng Rizal Avenue at 7th Avenue nangyari yung mismong aksidente. Bukod sa nilampasan ng rider yung stoplight, mabilis din ang kanyang naging patakbo kaya't nang mabangga siya at sumalpok, nakaladkad pa siya ng ilang metro. Ayon sa Caloocan PNP, dead on the spot ang rider. Sabi ng barangay, sumunod naman sa batas trapiko ang truck na papunta sana sa 7th Avenue. Makikita ring naka-go signal ang traffic light noong dumaraan ang truck. Sa huli, nagkaaregluhan ang pamilya ng rider at truck driver. Sa Quezon City, kuha ang CCTV na ito mag-aalas 4 ng madaling araw nitong Sabado sa Masinsinan Street sa Barangay UP Campus. Dire-diretso sa intersection para kumaliwa ang motorsiklong may sakay na tatlong lalaki na pawang walang mga helmet. Pero hindi nila napansin ang paparating na kotse. Kaya't ang ending, nagpang-abot ang dalawang sasakyan. Napababa ang dalawang angkas at pinulot ang mga nahulog na gamit. Pinagmasdan nila ang kotse na dahan-dahang tumabi sa kalsada. Nang makababa ang driver ng kotse, agad humarurot paalis ang overloaded ng motorsiklo. Nagsasagawa na ng backtracking at forward tracking ng mga CCTV ang Quezon City Police District para matunton ang kinaroroonan ng tatlo. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Nagnakaw ng tricycle ang isang lalaki sa Dinalupihan, Bataan. Nakatakas siya pero muling nag-cruise ang landas nila ng biktima at namukhaan siya kaya naaresto agad. Kwento ng biktima, nalingat lang siya saglit at natangay agad ang kanyang tricycle. Ipinarada niya ito sa tapat ng kanilang bahay. Makalipas ang ilang oras, nagkasalubong sila ng suspect. Gamit nito ang ninakaw na motor pero wala na yung sidecar. Agad na aresto ang suspect. Nakuhanan pa siya ng baril at mga bala pati na ng 2 pakete ng hinihinalang shabu. Susunod, snatcher sa QC, nabundol ng sasakyan habang tumatakas. At Ashtin Olviga may pasabog na pics para sa kanyang birthday post sa IG. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas.
Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Tila kinarma ang isang lalaki sa Quezon City na nasa pool sa CCTV na nanghablot ng hikaw. Ang kawatan kasi nabundol ng sasakyan habang tumatakas. Nasa frontline ng balitang yan, si Carol De Asa. Sa kuha ng CCTV, makikita ang lalaking yan na binuntutan ang isang babaeng nakapayong sa may EDSA Balintawak sa Quezon City. Nang nakatiempo, dito na hinablot ng sospek ang hikaw ng biktima. Agad tumakbo ang sospek, pero nasa pulsa ng isang paparating na sasakyan. Dahil dyan, agad nahuli ang snatcher. Pagkahablot ng sospek ng hikaw ng biktima, tumakbo siya at doon naman bumangga siya sa tumatakbong bus. At pinuntahan na siya ng mga concerned citizen. Tiyempo naman yung mobile ng Laloma ay nagpapatrolya at doon na siya naaresto. Kinilala ang suspect na si alias Benjo, 34 na taong gulang. Na-recover mula sa kanya ang gintong hikaw na nagkakahalaga ng 22,500 pesos. Dati na rin daw nasangkot ang lalaki sa mga pagnanakaw. Ngayon po, yung mga kaso niya ay on trial. At yung iba naman, nakapag-bail siya. At iba naman yung hindi na naituloy ng mga biktima. Nagtamo ng sugat sa tenga ang biktimang nahablutan ng hikaw. Ang suspect naman, sugatan ng mukha at katawan matapos bugbugin ng mga nakakita sa pagnanakaw. Dagdag sa mga kaso ng suspect ngayon ang robbery snatching. Nagbabalita mula sa Frontline, Carol De Asa, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, from real to real. Moving on na ang aktor na si Nico Loco matapos pong masangkot sa isang video scandal. At ang kanyang naging karanasan dyan, abay ginawa po niyang inspirasyon sa kanyang pelikula na Scandal Queen. Co-stars dyan ni Nico ang BMX Vixens na sina Rian Rivera at Dimple Rubia. Nakipag-collab din siya kay Direk Topel Lee para sa proyektong ito. Ayon nga po kay Nico, dumulog na siya sa NBI kaugnay ng kinasangkutan niyang scandal video. Hinala pa nga po ni Nico, posibleng parte ng sindikato ang babaeng sangkot sa video. Patuloy pa po yang iniimbestigahan. I'm not happy na may scandal ako. We try to find the blessings in everything, the silver lining. Susunod, mga scam operations sa online games na pisto ng NBI. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Kaliwat ka ng online scams ang nabisto ng National Bureau of Investigation o NBI. Marami sa mga operasyong ito ng pupunteriya ng mga biktima sa online games. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Sinalakay ng National Bureau of Investigation o NBI ang mga iligal na opisinang yan sa Imus, Cavite. Walang gagalaw Upo lang. Ang mga nahuli nila sa loob, mga empleyado ng operasyon at ilang mga mag-a-apply pa lang sana sa trabaho. Kasama rin sa mga naaresto ang ilang Korean nationals. Modus ng mga inaresto ay mang-scam sa isang online game. Nagbebenta ang mga ito ng account at mga items sa laro sa mas mataas na halaga.
Pag nakubra na ang bayad sa mga biktima, i-report nito ang binentang account para bumalik sa mga scammer ang ownership nito at walang mapala ang buyer. Ganyan din ang modus sa isa pang sinalakay na operasyon sa Angeles, Pampanga. Sangkot din ang 2 Korean nationals dyan. Sa isang kondo sa Makati City, iba ang pakulong gaming scam ng 6 na mga Vietnamese na nadakip. Ang operasyon nila, walang ibinibigay na panalo sa mga nananalo sa online game nila. Akala nila legal po or legit yung kanilang website na kanilang tinatransactionan, pero pag nanalo po sila, wala po silang nakukuha na winnings. Sa Parañaque naman, love scam at investment fraud ang nabistong modus ng isang ahensya. Nanggugoyo ang mga suspect ng mga Pinoy at foreigner na mag-invest sa Peking cryptocurrency. 2 Chinese national, isang Malaysian at ilang Pinoy ang nahuli mula riyan. This is an effort of NBI to get rid of these mga financial scam using the cyberspace, yung platform natin sa social media. No? Dahil ito yung mga nanggaling sa Pogo na operations na nag-collapse sila into scam hub. Kahapon, sama-sama ang mga nahuling scammer na ipininisinta ng NBI sa media. Mahaharap sila sa mga patong-patong na reklamo. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Sa ibang balita, red flag para sa foreign investors ang nangyaring gulo sa Senado. Idagdag pa riyan ang issue sa flood control scandal. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Nagbarilan sa Senado, may banta pa ng kudeta. At meron pa tayong bilyong pisong issue sa flood control scandal. Usapang accountability ang mga yan, bagay na importante para sa mga investor. Ayon sa ekonomistang si Jonathan Ravelas, red flag sa mga dayuhang namumuhunan, partikular ang mga European, ang bansang magulo at may issue ng korupsyon. They need to see some resolution. They are ready and willing to invest in the country, but they need to see some proof that justice is slowly moving in this country. Domino effect yan. Kapag kumonti ang investors, hihina ang palitan ng piso kontra dolyar. Record low nga kahapon at posible para humina lalo ang piso at baka pumalo pa sa 62 pesos kada dolyar. At kapag mahina ang piso, apektado ang presyo ng mga imported na bilihin. Kabilang na riyan ang presyo ng petrolyo na tumataas na nga dahil sa sigalot sa Middle East. Yung mga nagbebenta nga ng imported na bigas, umaaray na rin dahil may 50 pesos na price cap ito. Lugi na, abunado pa sila. Ang matindi pa. Tataas pa talaga. Kumbaga hindi pa natin nararamdaman yung bagsik ng pagtaas ng mga presyo. Ang tanong, paanong manunumbalik ang tiwala ng mga investor sa Pilipinas? Wala mang magagawa ang pamahalaan para makontrol ang epekto ng mga nangyayari sa labas ng bansa. Pero pwede nitong aksyonan ang mga nangyayari sa loob ng bakuran nito, partikular na sa larangan ng politika. Dagdag pa ni dating Bangko Sentral ng Pilipinas Deputy Governor Diwa Ginigundo, importanteng makita ng mga investor na merong napapanagot sa mga nangyayaring barilan sa Senado at sa flood control scandal. Let us impeach the culture of impunity. Kung nakikita ng mga tao na ang mga tao, lalo-lalo na ang mga elected or even appointed public servants, ay nakagagawa ng mga bagay na taliwas sa batas, taliwas sa konstitusyon, and nobody are calling them out, ay patuloy pong bababa ang sentimiento ng mga tao at mga negosyante dito po sa ating ekonomiya. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, ito na nga, from sweet to fiery mutya ang peg ni Ashtin Olviga sa kanyang mga bagong litrato para sa kanyang 27th birthday. Shook nga po ang fans ng Nation's Mutya sa kanyang look in leather top and black skirt. Lalo namang naging fierce ang look ni Ash sa kanyang striking red hair. Caption nga po niya, Red says it's her day. Napakomment sa mga larawang yan ang ilang celebrity friends ni Ash, kabilang na si Bini Mika. Kasunod ng breakout success niya sa telebisyon at pelikula. Sasabak naman sa concert stage si Ash para sa kanyang first major solo concert na Love Like Ashtin on August 22 sa New Frontier Theater.
Eto pa nga, mula po sa live selling hanggang sa acting. Super active na ulit si Valerie Concepcion na napapanood ngayon sa Kapatid Network. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. She's back in the limelight. Isang movie at TV show ang pinagkakaabalahan ngayon ni Valerie Concepcion. Ang Roots of Contagion, kasamang ilang Starworks artist. At ang hit kapatid seryeng My Best Friend Eman, kung saan siya si Betty, ang nanay ni Pepe na ginagampanan naman ni Zion Cruz. Battered wife ang role dito ni Valerie, kaya mabibigat ang eksena nila ni Zion. Pero bilib daw siya sa Starworks star. I'm really just happy and thankful that I was able to be a part of it. And si Zion, sobrang galing umarte. Tapos naguhugutan kaming dalawa sa mga eksena na iyakan. It's just yung feeling lang na very fulfilling na, shucks, ang galing tong batang to. Side hustle naman ni Valerie ang live selling na financially rewarding daw talaga. May mga iba dyan na nagsasabi na, wala na kasing project, laos na, kaya nagla-live selling. But you can say that, as you've said, fully booked tayo, guys. Panoorin si Valerie sa My Best Friend Eman, weeknights at 8:45 p.m. dito sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. At yan nga po ang ating mga showbiz update ngayong Miyerkules. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jerby Rice. Abangan niyo ulit kami bukas dito sa TV5 sa 1PHRP TV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline, Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.